Radio mo sa nutrisyon. Dumako naman po tayo sa labas ng himpilan. Pakinggan natin ang flash report na ibibigay mula sa ating nutritionist dietitian ng Center Health Office ng Malabon City na si Miss Soledad Martinez or si Sol. Magandang hapon sa iyo, Sol. Welcome po sa radyo mo sa nutrisyon. Oo. Magandang hapon, Sol. As for baby program, best po na ibig sabihin ay breastfeeding. May tanong po kayo, ma'am. Tama. May 130 po na nakibahagi, may 80 breastfeeding mothers, habang ang iba naman ay miyembro ng breastfeeding support groups dito sa Malabon. Nagkaroon po ng parada at mga lectures sa breastfeeding. Nagpadala rin po kami ng entry sa Barangay Nutrition Scholars in contest ng National Nutrition Council NCR. At kahit hindi po kami pinalad na manalo, andyan naman po kami sa pagsali. Meron din po kami binigay sa mga BNS na technical updates sa nutrition program. Forum on essential newborn care para sa mga kumadrona. Okay. At breastfeeding forum din po, or breastfeeding ko si baby, kung saan ang mga participants po ay mga prime gravida. O yung po mga first time pa lang nagdadalang tao. May naman pong National Breastfeeding Awareness Month. Ang mga initial naman po aktibidad ay ang pagsasagawa namin ng community lectures sa breastfeeding, mother's classes, at plano po na maglansad ng jingle singing contest para po sa mga high school students. At ang tema naman po ay breastfeeding awareness. Ito po ang aking report. Ako po ang lingkod, Soledad Martinez, nutritionist dietitian ng City Health Office ng Malabon City, nag-uulat para sa Radyo Mo sa Nutrition. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Sol, ang ating nutritionist dietitian, field reporter ng Malabon City. Alam mo ba, Rod, 22 years nang naglilingkod sa Malabon City si Miss Soledad. At sabi niya, para sa kanya daw, ang pinaka-fulfilling moments niya ay tuwing meron silang feeding programs at nakita niya sa kalaunan na nag-i-improve yung kalusugan ng mga underweight na batang kanilang tinutukan sa pagpapakain. Ang dami nilang ginawang programa. Oo. Okay, bago ko i-announce yung winners natin, meron tayong dalawang question from our listener at bibigyan ko ng pagkakataon si Miss Bessie na sagutin niya. Ang unang-una, Miss Bessie, dun sa tumawag sa atin yung galing kay Maymay Soriliano ng Quezon City. Sabi niya, libre po ba ang mother's milk na galing sa ospital? Ang mother's milk po na nanggaling sa ospital ay libre. Siguro yung Libre sinasabi siya. niya sa Human Baka- Milk Bank. Oo, baka ang sinasabi mo yung kasi meron tayong 3 human milk bank dito sa atin, sa PGH, PCMC, at sa Fabelia. Minsan nagkakaroon ng gastos kasi meron tong special container. At saka yung processing Yun lang ang fee. binabayaran nila, Yung ma'am. processing fee lang. Oo. Pwede ba sila magdala ng container? Sariling Ma'am Bessie? container nila, Oo. correct? Pwede naman, hindi naman problema. Kasi Oo. mas maganda nga iyon eh. Oo. Kung meron silang malinis na container, pwede naman yon. Kaya lang kasi syempre, ang mga ospital, sinisiguro nila na talagang pagka ito ay kinuha, Malinis. malinis. Oo. Kasi minsan nakakatakot na baka sabihin galing sa kanila, tapos nagkaroon ng contamination, baka Oo. masisi kasi yung Correct. ospital. Baka masira Oo. pa yung Ma'am pangalan ng Bessie, yung ospital. ipaalala mo sa kanila yung pagpadede nila, huwag ilagay, gamitin ng chupon. Ay, oo. Pagka kasi tayo ang mga ina ay nagpapasuso, kailangan wag gagamit na ng chupon o yung teeter Oo, o yun. minsan pacifier Mhm. kasi nakaka-confuse siya, lalo sa mga 0 to 6 months. Oo. Para wag silang mawili. Nakaka-confuse, no? Nalilito ang bata. So, paanong paraan? Pagka Sa ganun. paanong paraan po? Hindi naman talaga kailangan niya ng mga bata, tayo lang na mga nanay ang Oo, naglalagay niyan yung- So, eh. yung, Oo. yung Gatas, na galing oo. sa ospital, paano po Oo, niya ipapakain sa baby niya? Ang express breast milk, Oo. sabihin na nating express or yung pasteurized breast milk na nanggaling sa ospital, Oo. pinapakain to sa pamamagitan ng maliit na baso lang. Ayun. Oo, yung ibig sabihin, cup feeding. Maniwala kayo, kayang-kayang gawin. Kasi ako, experience ko to sa apo ko. Premature low birth Tingnan mo, weight hindi naman mukhang may apo ang Miss Oo. Bessie. Oo, May yan apo ay na pala. talaga namang
nag-demand. Oo. Sa St. Luke siyang pinanganak, ha? Oo. Pero yung milk, kinuha ko rin yun sa Fabelia. Pero Kasi kailangan marami. Oo. Oo. Pero pag may gatas naman yung ina, bakit pa kayo kukuha, di ba? Tama ka Oo. doon. Sa Yun mga din yung- special ano lang. Actually, yun yung isang gusto naming bigyan ng DN, ano? Oo. Kasi kailangan talaga mas mainam na manggaling sa sariling ina yung sa gatas sariling ina. para sa Correct. kanyang Oo. sanggol. Ma'am Bessie, meron pa tayong isang although hindi siya hindi ito yung napag-usapan natin, pero sige, I'm ma'am. sure Miss Bessie can answer this. Galing ito kay Miss Ruby Luciano ng Bulacan. Sabi niya, mahirap lang po kami. Ano po ba ang magandang complimentary food na pwedeng ibigay sa baby ko? Okay lang po ba ang Ay, Ruby, alam mo ang hindi yung complimentary food. Ang tsaka dapat tandaan natin, kailan ba ang umpisa ng pagbibigay ng complimentary food? Mag-umpisa yan dapat pag ang edad ng sanggol ay 6 na buwan na. Mhm. Yan. Ngayon, ano yung pwede nating maibigay? Ang sabi mo, mahirap ka. Sa totoo lang, alam mo, advantageous yan sa inyo. Kasi, kung ano yung kinakain natin sa hapagkainan, no, natin ng sa pamilya, Oo. kung ano yung niluluto mo, dapat doon mo na lang ikinukuha ng pagkain ng iyong sanggol. Ang magiging kaibahan lang dito, sabihin natin kung nagluto ka ng isda, syempre may tinik. Kailangan himayin mo siya. Diba? Oo. Tsaka Kung tayo ay may gising pa, konting oo. dilis, nalagyan mo ng konting kamatis, kailangan dikdikin mo naman yung dilis. Oo. At parang pinupulverize mo at ilagay mo sa kanyang kanin o yung lugaw na malapot. Kasi ang lugaw, kailangan malapot, hindi dapat yung matubig. Kasi pagka Hindi matubig malabnaw, yan, oo. yung malabnaw, nababawasan yung energy content. Kaya nga kailangan natin ng tama, kasi ang complementary food, dapat ito ay tama, ibig sabihin, tamang pagkain, ayan. Sapat, adequate, no? Dapat sapat din. At Ang ligtas. sustansya. Ligtas, ibig sabihin, hinanda natin to sa malinis na paraan. Ayan. Tapos ang Ayan. maidagdag ko lang yung magtatabi na siya, 'di ba? Sabi mo kanina, Miss Bessie. Magtatabi na si Mami nung pagkain ng pampamilya at huwag niyang lalagyan ng mga seasoning. Dahil hindi pa kaya yan ng kidney at saka liver ng mga bata. Yun, tama yun. Tinatawag din yung natural. Oo. Oo. At saka minsan, yan nga, pagka usapan kasi ito mahirap. Kahit mantika, hindi mo na halos mabili. Pero pag ang niluto mo kasi na pagkain sa bahay, kasi ang sabihin na nating isda o yung bangus, at matabaan siya niyan, meron na kasing fats yun. Oo. So itong mga ito yung magandang kunin mo para sa iyong sanggol. Kung naglaga ka, sabihin natin ng konting baboy o konting baka, may mga taba na rin yun eh. So nakakadagdag yun. Pwede ka na rin, kung may margarine ka, ito yung mga simpleng paraan na pwede Para natin madali. idagdagan Oo, yung okay. energy content ng pagkain. So, marami pa tayong usapin pero kulang na ang ating oras. So, eto na po, i-announce ko ng tatlong nagbigay ng tamang sagot sa ating text question for the day at nanalo ng libreng tig 100 pisong cellphone load. Ang una po ay si Jomer Aquino ng Holy Spirit, Quezon City, at ang sagot niya, Miss Bessie, ay breastfeeding, talk and check. Very good. Okay? Pangalawa, isang artistahin. Aba. Kasi ang pangalan niya ay Albert Martinez. Ayun! Pero taga-iba, Zambales. Akala ko si... Baka naman pumunta dun si Albert. At ang sagot niya rin ay breastfeeding, talk and check. Okay, at ang pangatlo ay si Agatha Buena ng Nueva Vizcaya, Ondalayo. Oo, at ang sagot niya ay breastfeeding, talk and check. So, congratulations! Congratulations sa inyo! At better luck next time sa mga hindi pa nagwagi. May susunod pa namang Sabado, kaya practice lang yung mag-text ng mabilis para kayo naman ang manalo ng free cellphone loan. Correct. Tama, Ase. Maraming salamat sa ating bisita ngayong hapon, mga kasama si Miss Bessie Borja, National Infant and Young Child Feeding Coordinator, National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. Your parting words po, Mama Bessie. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko po kayong imbitahan sa Lunes, alas 9 ng umaga. Kasama po natin dito sa pangunguna po ng Local Government of Quezon City sa Circle, sa Quezon Memorial Circle. Meron po tayong celebration ng ating Breastfeeding Month. Kasama po natin doon ay ang ating kasundaluhan. Kasama natin ang mga Philippine Army para ipakita kailangan sugod, mga kapatid, sa paglulunsad, sa advocacy natin sa breastfeeding check. Huwag natin kalilimutan.
check, tamang ilagay sa dibdib ng isang inaang sanggol, sapat ang sustansya, ang dami ng ating breast milk, at eksklusibo, wag tayong magbigay ng ano paman, breast milk lang ang ibigay sa ating sanggol sa unang 6 na buwan, pero pagdating ng 6 na buwan, wag kalimutan na magbigay na ng tama, ligtas, at kompletong pagkain. Okay, thank you very much, Miss Bessie Borja, ang ating pong National Infant and Young Child Feeding Coordinator ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health, sa iyong pagpapaliwanag kung bakit natin ipinagdiriwang ngayong Agosto ang National Breastfeeding Awareness Month. At we look forward sa mga darating na aktibidad na layong pataasin pa ang ating awareness sa importansya ng breastfeeding na tama, sapat at eksklusibo. Thank you rin po dun sa mga marami sa listeners sa radyo at mga nanonood sa www.rmnnews.com. Pwede nyo rin po kami maging friend sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon, i-click lang po ang like at friends na po tayo. At kung na-miss nyo naman na makinig, mapanood nyo pa rin ang replay ng Radyo Mo sa Nutrisyon sa YouTube, punta lang po kayo sa Facebook page ng Radyo Mo sa Nutrisyon para sa tamang address or link sa episode na ito. Kaya kanina pa ako nakaporma rito sa camera. Sa likod. Anyway mga kasama, tandaan po, sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin naman namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Of course, bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. At tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Asek Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon.